Muntinlupa. Oh, dito sa Muntinlupa, mga bossing, nagrereklamo yung mga ano nila. Nagrereklamo yung mga residente, pinabababa nila yung kanilang mayor na si Rupi Biazon dahil wala daw silbi. At saka wala daw moral ascendancy. Oh, bakit? Hindi natin alam kung bakit kasi nananalo Nananalo itong mga ganitong mga politiko Ayan Muntinlupa Mayor Rupi Biazon. Nagkaroon pala ito ng kaso noong 2007 ng PDAP. Oo, yung kay hindi ko alam kung kay Janet Lim na policy ito. Nagkaroon ito ng kaso ng PDAP, mga bossing. At ang kaso yung kaso nito umabot hanggang Sandigan Bayan at ito ay nagkaroon ng conviction. Ibig sabihin napatunayan na siya ay may kasalanan. Napatunayan na siya ay hindi mapagkakatiwalaan sa pera, napatunayan na siya ay hindi malinis ang kanyang pagkatao, napatunayan na siya ay hindi dapat humahawak ng mga posisyon sa gobyerno. Bakit nandiyan yan sa Muntinlupa? Ha? Bakit ka nandiyan dyan sa Muntinlupa? Putangin na nung congressman ka, wala ka palang ginawa. Nung congressman ka, loko-loko ka pala. Nung congressman ka, may kaso ka pala. Pero bakit nandiyan ka pa rin? Sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw kriminal ka, kasi kriminal to. Kriminal yan Merong conviction from Sandigan Bayan Yung Sandigan Bayan kasi, para yan korte na normal, ng mga normal na tao. Kung ang korte ng normal na tao ay trial court, RTC, mga ganyan, MTC, sa mga taga-gobyerno, kapag ka ikaw ay may mandato at hindi mo ginawa yung mandato mo, sinumpaan mo, natungkulin mo, sasampahan ka ng kaso sa ombudsman. Yung ombudsman yung magsisilbing piskalya. At yung Sandigan Bayan, yan po yung magsisilbing korte na magsasabi kung ikaw ay guilty o hindi. Guilty. Mantakin mo, tinanggal natin si dyan sa Kongreso Tinanggal natin si Kiko Barsaga for ethical issues. Tapos eto, nandiyan sa Muntinlupa City Hall. Hindi ba ito ang dapat na sinisilip ng COMELEC? Dapat ito yung mga dinidisqualify na mga, kasi hindi talaga qualified ito. Disqualifications means hindi ka qualified, unqualified, at ginawa kang qualified pero hindi ka talaga qualified. Hindi ka talaga qualified. Bakit? Meron kang meron kang kaso ng pandarambong Meron kang kaso na sinira mo ang tiwala ng constituents mo. Meron kang problema sa paggamit ng pera. At napatunayan niya ng Sandigan Bayan na meron kang problema sa paggamit ng pera at hindi ka mapagkakatiwalaan. Kawawa naman ng mga taga Muntinlupa. Diyos ko po. Sabi niyo, I am innocent of the charge hurled against me. Anong innocent? Paano ka naging innocent kung convicted ka? Kinonvict ka ng Sandigan Bayan I did not steal from the Filipino people. I was overwhelmingly elected by the people 7 times. Ayun na nga. Ang dami din namang mga magnanakaw kawatan na binoboto pa rin kasi nga maraming ninakaw, magaling magbili ng boto. Hindi ko sinabing ginawa mo yan. Pero ang sinasabi natin, marami nagme-message sa atin from Muntinlupa na sinasabi, sir, pakitingnan naman itong kaso na ito. Kasi yung mayor namin, may kaso pala ng pandarambong. May kaso pala ng hindi ko alam kung binulsa niya yung pera na yan, maliit o malaki. Kayo nagsasabi niyan, di ba? Maliit o malaki. Kapag hindi nagamit ng tama, malversation yan. O kaya yan, tawag dito, planderous yan. Sabi kapag ka ikaw ay mantakin mo, may ruling ang Sandigan Bayan, guilty siya, dapat siya makulong ng hanggang 6 na taon o 7 taon. Tapos hindi siya pwedeng humawak na ng mga posisyon sa gobyerno. Pero naging mayor pa. Natatandaan ninyo si Junjun Binay? Si Junjun Binay hindi na yun makatakbo hindi na yun makatakbo sa Makati kasi nga meron na ring guilty verdict yun ng corruption. Ito merong guilty verdict ng corruption. Yan ang problema natin. Naglalagay tayo ng mga maling tao sa pamahalaan. Ako, naninermon ako sa mga nag-message sa akin ng mga taga Muntinlupa na itong mayor nila palpak. Kasi nung ni-research natin, oo nga. Kung palpak yung mayor nyo, ba't nanalo yan dyan? Bakit hindi nyo ikinampanya na hindi manalo yan dyan? Pero kung ako, itong mayor na ito, si Rupi Biazon, Rupi,
Oo, for delikadesa. Kung ako sa'yo, walang tiwala yung mga taga Muntinlupa sa'yo. Lumayas ka na dyan. Oo, yung sa akin suggestion lang. Pwede namang sundin mo, hindi bahala ka sa buhay mo. Kung makapal ang mukha mo, kahit na meron kang conviction sa Sandigan Bayan, matigas ang mukha mo, manatili ka dyan sa posisyon, bahala ka sa buhay mo. Pero tanda mo, may karma yan. Speaking of yung incompetence, tingnan ninyo, meron din issue ng flood control sa Muntinlupa. Problema ng palpak ng flood control project sa Muntinlupa. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito, kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung... Bakit natin to tinatouch? Kasi Muntinlupa. Kapag ang namumuno sa isang probinsya, walang pakialam. Walang pakialam talaga. Imagine mo, may conviction ka na tapos tumakbo ka pa na mayor. So, ibig sabihin, para sa akin, incompetent to. Itong mayor na ito dahil, meron siyang kaso eh. Nakita ng, ating Sandigan Bayan na hindi siya fit para mag-lead. Kita mo, may mga ganitong project. Anong ginagawa ng mayor? Di ba ang nagbibigay ng permit ng mga proyektong ganito, mayor? Kaya nga, hindi ba napapansin niyo si Mayor Isko Moreno, sinisita niya yung mga congressman niya na katarantaduhan ng mga pinagagawang mga proyekto eh. Lalong-lalo na yung mga proyekto na kailangan ng mga permits niyan. Pag naghukay yan, kailangan ng permit sa City Hall niyan. Lahat yan, alam niya ng City Hall. So, responsibilidad din ng City Hall na yung mga ganitong mga proyekto, since nagbigay sila ng permit, dapat chine-check nila tapos o hindi. Kita mo dyan sa may Muntinlupa. Kita mo, kalahati lang. Yung dulong part, wala nang mga sheet, steel sheet something. Yung shit, hindi mo binabaon yun eh. Tapos nilalagyan ng semento yun para yun yung nagiging river wall. Para mag-guide mo yung tubig kung saan mo gustong dalhin. Ganun yun. Semento sa taas mismo ng sheet piles. Ayun, sheet piles. Pinaggaganong-ganon yun, pinagdidikit-dikit yun, binabaon yun malalim, tapos yung likuran nun nilalagyan ng semento para ma-reinforce siya. 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Nasa mahigit 400 meters ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Mantakin mo, may kalsada. Tapos walang pupuntahan. Imagine, ito yung mga klase ng mga government official that we are electing. Kaya nga natin to ipinakikita for us to stop doing this. Magrereklamo tayo
na yung mga syudad natin, distrito natin, bulok, pero boto naman tayo ng boto ng mga tao. In this case, dito sa Muntinlupa, kayong mga nagme-message sa akin, na bisit kayo sa mayor ninyo, dapat talaga kayo ang kabisitan ko, kayong mga bumoboto. Why? Nanalo itong mayor na ito, hindi nyo bina-background check. Yung mayor ninyo, merong kaso ng, actually hindi lang kaso conviction. Bagamat yung kanyang ibang mga kaso ay na-dismiss, na-convict pa din siya sa isang kaso na hindi mo siya dapat pagkatiwalaan ng serbisyo, ng pera. More so yung buong syudad, iano mo sa kanya, well, maunlad ang Muntinlupa. Maayos ang Muntinlupa, pero mas uunlad pa sana kayo kapag naglagay kayo dyan ng mga matitinong tao. So ito panawagan natin sa mga taga Muntinlupa, kaysa magsumbong kayo sa amin para i-check itong itong mayor, bagamat siguro kaya kayo nagsusumbong dahil huli ng lahat. Parating na ang eleksyon, kapag tumakbo ulit ito, nasa sa inyo. Pagka binoto nyo pa ito, pag nanalo pa ulit ito, huwag na kayo magsusumbong, ha? Oo, kasi dahil mga nagme-message, sir, tingnan nyo naman yung namin, yung na problema rito sa namin, sa lugar namin, baha, yung mayor namin, walang ginagawa. Kaya naman pala, ganyan yung mga proyekto, o ganyan yung mga kalsada, papunta sa kawalan, baka pag sinundan mo yan, puta sa impyerno, punta niyan. Mag-ingat kayo. Kaya nga, ina-advocate natin na mga kababayan ko, parang awa niya, gusto niyo maging maayos ang bayang Pilipinas. Anuhin ninyo ang magboto kayo ng tama. Okay? Klaro tayo dyan, ha? Dyan naman kay Rufy Biazon, kung ayaw mong gawin ng maayos yung trabaho mo, lumayas ka na sa posisyon. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung iyong trabaho, ayusin mo yung trabaho mo, di maganda, pero para sa akin, siguro, i-clear mo muna yung sarili mo sa mga kaso mo bago ka tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kayo talaga wala na ba kayo ibang pagkakitaan o alam na trabaho kundi maglingkod sa bayan? Hindi nyo naman talaga pinaglilingkuran yung bayan. Ha? Basta yun lang, ha. Ako, wag kang magagalit sa akin, ha. Nakita ko lang yung kaso mo, nakita ko lang yung conviction mo sa Sandigan Bayan. Ano ba sinabi nung Sandigan Bayan sa conviction niya? Ayan, nakalagay diyan, conviction for graft. Anti-graft found him guilty of graft. 'Di ba? Dahil sa paggamit ng PDAF. The court sentenced him to 6 to 8 years in prison and gave him perpetual disqualification from public office. Bakit nakakapagsilbi pa ito? Di ba dapat ito ang dinidisqualify ng COMELEC? Kailangan baguhin din yung style ng COMELEC, Kasi ang sinasabi nila dito, pwede pa siyang maging mayor kasi nga meron siyang parang TRO meron siyang appeal doon sa conviction niya sa Supreme Court. So hanggat walang resulta yung Supreme Court appeal niya, pwede pa siya mag-hold ng office. Dapat baguhin yan, Basta ang Sandigan Bayan nag-convict na sa'yo, wala ka na talaga dapat. Saka ka na ulit tumakbo kapag kinlear ka ng Supreme Court. Ganon. Ayan, 2.7 million of his PDAF was channeled to a fake NGO linked to Janet Lim Napoles. Imaginein mo, itong congressman na ito, link pala kay Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles nakakulong, tapos yung congressman na nagpadala ng pera sa kanya, hindi nakulong. Sabi nila, maliit na halaga lang yan. Maliit na halaga, malaking halaga. Hindi sa kanila yan, pera ng taong bayan yan. Diba? Na-acquit lang yung ibang mga niya, yung malversation, misappropriation, na ganyan yung sinasabi ng ombudsman kay Romualdez. Yan lang daw isasampa niyang kaso. Nadidismiss pala yung mga kaso na yan, kaya pala yan yung isasampa ng ombudsman na kaso. Mga hudas talaga kayo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang